Bakit nga ba sinasabi ng mga eksperto na ang presyong 0.64 ni Pi Network ay isang great bargain? Ngayon patuloy po ang pagbabago sa presyo ng mga cryptocurrencies. Isa si Picoin sa mga pinaka-kontrobersyal at pinaka-pinag-uusapang project. Pero sa kabila ng mga pagdududa, may mga analyst tulad po ni Ginoong Kim H. Wong na naniniwala na malaking potensyal pa rin ang naghihintay para kay Pi Network. Kaya kung isa ka pong Pinoy crypto trader o investor na nag-iisip kung kailan ang tamang oras para sumabay o magdagdag kay Pi, yan, makinig po sa video na ito. Kasi pag-uusapan po ang pag-uusapan natin dito. Yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita rito ay ang The Coin Republic. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari kay Pi Network sa ngayon. Sa mga hindi pa masyadong pamilyar, si Pi Network ay isang free mining crypto project na nagsimula 6 na taon na ang nakalipas. Ang kakaiba po dito ay pwede ka pong magmina gamit lang ang iyong cellphone. Ngayon, kahit na may mga nagdududa at 80% daw ng users ay umatras na, nananatili pa rin ang 20% na mga matitigang pioneers. Ayon po kay Ginoong Kim H. Wong, ang mga natirang ito ay nagsisimula ng makinabang. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Pi ay nasa presyong 0.64 at kahit bumagsak ito ng mahigit 15% sa loob ng isang linggo, umangat naman ito ng 2% ngayong araw. Ibig sabihin ay sobrang volatile ng kanyang galaw. Pero ayon po sa mga analyst, dito raw natin makikita ang potensyal kung bakit ito tinatawag na great bargain. Ayan. Ngayon ay bakit po sinasabing great bargain ang presyo na 0.64? Sabi po ng analyst na si Ginoong Kim H. Wong, kahit bumagsak sa 0.40 ang value ni Pi, ang current range na 0.64 ay isa raw sa mga pinakamagandang entry points para sa mga gustong sumakay sa future growth nito. Imagine mo to, nakapasok na si Pi Network sa top 30 sa buong mundo pagdating sa market capitalization. Ibig sabihin, kahit marami pang duda, napakalaki ng community at support na meron siya. At higit pa dyan, may comparison siyang ginamit, ang tinatawag na 80 to 20 success rule. Sa madaling salita, 20% ng mga pioneers na nananatili kay Pi ay may malaking tsansang mag-benefit. Perseverance daw ang key or susi. Ngayon is ano po ang mga development na siyang nagpapalakas sa presyo ni Pi? Ayon po ulit kay Ginoong Kim H. Wong, nasa acceleration phase na raw itong si Pi Network. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ito yung panahon kung saan sunod-sunod na ang developments at pwedeng biglang magbago ang takbo ng presyo. Ilan po sa mga senyales ng maturity ni Pi ay una ay ang mainnet launch. Ibig pong sabihin ay official na po na gumagana ang totoong blockchain ni Pi. Kaso hindi pa siya fully launch, yan, hindi pa siya fully open, partial pa lamang. Pangalawa, dumadami po ang dApps. Aabot na raw po sa 100 na dApps sa lalong madaling panahon dahil sa mga hackathon na ginagawa kada buwan. Pangatlo ay ang $100 million na venture fund. May pondo na para sa mga developers na gustong gumawa ng apps para kay Pi. Pang-apat ay ang malalaking partnerships. Possible raw na ma-integrate si Pi sa mga higanting merchants gaya po ng Amazon at saka Walmart. Hindi ito imposible dahil napakalaki ng community ni Pi at napaka-active ng kanyang user base. At ang panglima ay ang kanyang potential exchange listings. Binanggit din ni Ginoong Wong na pwede pong malista itong si Pi kay Binance at Coinbase na siyang magbibigay ng malaking liquidity at exposure sa token. Ngayon is paano naman po makakaapekto ang KYC at saka wallet migration sa presyo?
Isa po sa mga requirements para magamit ang PiCoin, ang ating PiCoin ay ang KYC o Know Your Customer. Ayon po kay Ginoong Wong, habang dumarami ang nag-KYC or nakaka-KYC at nagmamigrate ng kanilang token sa live wallets, mas lumiliit ang available supply. At sa economics, kapag bumaba ang supply at tumaas ang demand, automatic na tataas ang presyo. Kaya habang patuloy ang progress sa KYC at wallet migration, meron daw pong bullish momentum na mabubuo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Ngayon, para sa atin na matagal na pong nagmimina kay Pi o kaya ngayon pa lamang na nagpaplano na ngayon pa lang nagpaplano na pumasok dito, kung totoo po ang mga prediction ni Ginoong Kim H. Wong at mangyari nga ang mga exchange listings at partnership, ang halaga po ni Pi ay pwedeng umangat ng malaki sa mga susunod na buwan. Kaya kung ikaw po ay isa sa mga nakapag-KYC na o meron ka pong PiCoin holdings sa app mo, mahalaga ang patience at ang continuous monitoring ng developments. At kung balak mo pang ngayon pa lang na balak mong sumali, ang presyo ngayon ay nasa bargain level pa raw. Kaya maaring ito ang tamang oras para mag-research at saka mag-desisyon. Pero syempre, paalala lamang po, huwag pong basta pumasok dahil lamang sa hype. Laging unahin ang sariling research at saka mag-invest lamang ng kaya mong mawala. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin si Pi Network ay isa sa pinaka-unique na crypto projects na nabuo. Imagine, nag-start po ito na libre lang ang mining. Pero ngayon, nakapasok na po siya sa top 30 cryptos sa buong mundo. Ang potensyal niya ay malaki, pero ang risk ay nandyan pa rin. Hindi pa rin listed si Pi sa mga major exchanges at marami pang uncertainty. Pero kung totoo nga na may paparating na mga major listings, partnerships at saka dApps, pwedeng ito ang simula ng pag-angat ni Pi. At kung isa ka po sa mga pioneers na nanatili at hindi po sumuko, maaaring ikaw na ang susunod na makinabang. Ang mahalaga lang ay maging updated, mag-research at huwag pong matakot sa volatility hanggat may matibay po tayong paniniwala sa project. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.